gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 10 maleta boy sa kulungan magwi-weekend matapos bigo makapagpiyansa para sa kasong perjury. Abogado nila umalma sa naging proseso. Congressman Noel Bong Rivera nahaharap sa 9 na counts ng kasong graft kaugnay ng mga maanomalya umanong infrastructure projects kabilang ang mga flood control. Ebidensya nagdidiin kina Jing Paras at Congressman Leandro Levice kaugnay ng umunay tangkang pag-frame up kay E.S. Ralph Recto sinlakas daw ni Superman. Babala ng ombudsman sa nag-abroad na maginang Levice at Senator Loren Legarda kusa silang uuwi o uuwing nakaposas. At Coach Tab Baldwin, banned na sa UAAP dahil sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Arestado ang 10 na kabilang sa mga maleta boys na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang maleta boys na hindi nakapagpiyansa? Yan, Bok, maaaring ang this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Zaldico matapos ngang hindi pumayag ang RTC ng Las Piñas na mga pagpiyansa sila ngayong araw. Pero sa 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa cut-off kaninang alas 4 ng hapon. Pasado alas 8 ng umaga nang iproseso ni Atty. Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat yan sa mga kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila De Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Año. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakakilanlan ng ilang personalidad. Nasa 18,000 pesos ang itinakdang piyansa sa bawat kaso ng perjury. Kaya sa 4 na counts nito, nasa 72,000 ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pansamantalang makalaya. Pero imbis na iproseso, hinanapan ng dokumento at affidavit ng korte si Atty. Baligod na nag-uugnay na hindi na aresto ang 14 na maleta boys. Dahil daw sa mabagal na proseso, 4 lang ang pagpiyansa habang inabutan na ng pagsasara ng korte ang 10 maleta boys. Dahil dito, agad inaresto na Las Piñas Police ang 10 bagman at idinaan sa proseso ng booking, mugshot at medical examination para sa inquest proceedings sa kanilang kaso. Natapat pa ng Biyernes ang pag-aresto kaya maaaring 2 araw na maaaring makulong ang 10 dating Marines at sa Lunes na inaasahan na makapagpiyansa. Umapela naman sa publiko si Atty. Baligod sa kanyang Facebook post na samahan sila sa Las Piñas. Posible raw kasing may masamang mangyari sa maleta boy sa kulungan. Samantala, umaasa si Atty. Baligod na matatapos na Las Piñas Police ang Certificate of Detention ng 10 bodyguard para makahabol sila sa Midnight Court ng Makati RTC. Maaari pa rin daw makapag-bail ang mga bodyguard kapag nakumpleto na ang mga kailangan dokumento. Kanina nga, pasado alas 9 ng gabi, nakumpleto na ang dokumento at tumuloy na sa Makati RTC si Atty. Baligod para mag-avail ng request sa korte na makapag-bail na ang maleta boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Baligod. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document, dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. May handbook nagtagal yung paggawa ng Certificate of Detention dito nga sa PNP Las Piñas. Kailangan raw kasi ito lalo na kung hindi ka sa korte ng Las Piñas mag-a-avail nga ng piyansa. At dahil napili nga nila Midnight Court ng Makati, dito sila tumungo ngayong gabi para umaasa sila bago mag-12 AM mamaya ay pumunta na rin doon yung mga bodyguard para makapag-avail nga ng piyansa. Naging problema kasi rito yung naging mabagal na proseso at pagkakamali nga sa paggawa ng Certificate of Detention. Theft daw kasi na isulat ng una kaya binago ulito at hinintay nilang mapirmahan at makompleto ang dokumento bago dinala nga ito ngayon sa Makati at sana raw ay maka-avail sila ng pagpapiyansa ngayong gabi. May anbok. Gary, isa sa akin.
Alam ko na sabi mo sa report mo pero siguro mas liwanagin lang natin sa dami kasi nung claims doon sa affidavit na ang Maleta Boys alin doon eksakto yung sinasabing nag-lie sila under oath? Ano yung pinerjure nila? Kasi ang dami rin nilang mga dinawit ng personalidad. Ang haba ng affidavit nila. Oo, wala kasi yung particular na statement na inilabas si Atty. Baligod regarding nga kung alin doon sa mga statement na yon na isinampang kaso sa kanila nung 4 na nabanggit natin kanina personality, ang naging perjure para nga sila makasuhan. At nung Martes pa kasi nagkaroon sila ng warrant, at humingi pa rin sila ng pagkakataon na bumaba ngayong bail, kaya umabot sila hanggang ngayong Biyernes. At umasil nga sila kaninang umaga, 8:30 ay ma-avail dito, pero nga na-delay nga sila. Pero kung ano yung laman ng dokumento ay hindi kasi naging malinaw. Mayan. Parang Gary, tama ba at this point, hindi malinaw kung yung buong testimonya ba nila yung sinasabing nag-lie sila or nagsinungaling sila under oath or just parts of it? Wala tayong detalye niyan sa ngayon. Sinubukan natin at itanong nga kay Atty. Baligod sa ngayon kasi medyo busy siya sa pag-aabil nga ng pagkakataong makahabol sa korte sa Makati para makapag-bail. Pero yung proseso, yung dokumento at aling parte doon ay lilinawin niya kapag nakapag-relax na sila, nakapag-bail na sila at nakatawag na sila ng press con, ay doon na malilinaw kung ano nga yung mga bagay na yon kaya sila ay nagkaroon ng warrant. Mayan. Gary, may tanong lang ako. Kasi Biyernes ang gabi na eh. So kaya pa sila makapag-bail ngayong weekend? Kasi may nabagit ka kaninang merong night court sa Makati. So kaya pa nilang makapag-bail this weekend? Tama ba? Bok, dalawang korte kasi yung may midnight court na tinatawag. Maa-avail nila yan sa Pasay at sa Makati. So choice nila kung saan nila gusto mag-bail. Pero ngayon, dahil nakompleto nga yung dokumento na kailangan nilang isubmit sa korte, Makati napili nila at a-assist sila bago magmadaling araw, 12 a.m., ay maigagrant kayong bail nila. So may pag-asa na by tomorrow, sila ay makalaya. Isa pang tanong, nabanggit mo yung problema ata, yung certificate of detention kung saan sinasabi na yung mga arestado ay in detention at present. Tama ba? Tapos saan nagkaroon ng problema doon? May nabanggit ka kasi kanina na merong nagkamali. Hindi ko lang alam kung sa petsa o sa numero. Pero ano yung particular na pagkakamali? At sino may mali? No. Paglilinaw kasi ni Atty. Baligod, kailangan talaga yung certificate of detention. Patunay na nandito nga yung 10 nasasangkot at may warrant na mga bodyguard nga. At kailangan ito, kung hindi sa mismong korte ka, mag-aabil nga ng tinatawag na piyansa. At dahil nga sa Makati ito, kailangan gumawa yung PNP dito sa Las Piñas ng certificate of detention. Nung una raw ay nakagawa na ito kasi sa experience nila sa lahat ng korte kung saan sila idinimanda ay 1 oras at 2 oras lang daw ito ginagawa. Pero dito kasi nagawa naman ng Las Piñas Police. Ang problema, nagkamali daw. Theft ang naisulat sa certificate of detention. Malayong malayo sa perjury. Kaya binago nila yung proseso ng dokumento kaya hanggang sa inabot na sila kanina ng alas 9 ng gabi. At theft yung nakalagay, hindi perjury. Akala ko 10th. Theft, pagnanakaw. Tama. Pagnanakaw ang nakalagay. Kaya sabi nga ng Atty. Baligod, dapat hindi yan nakalagay sa kanilang papel, kundi dapat yan nakalagay doon sa mga nagreklamo sa kanila. Yun yung pabirong sabi ni Atty. Baligod. Oo. So sinong nagkamali dun sa pagtatype? Yung pulis na gumagawa ng certificate? Tama ka, Bok, nagkamali dito sa loob. Kung sino yung gumagawa ng certificate of detention, sila yung nagkamali. Kaya nung nakita nila, kasi nagawa na nga ito at pirmado na, nung mabasa nga nila at mali, binawi nila ito at muling ginawa. Dahil marami-rami rin ito, 10 ito, medyo tumagal yung proseso. Kaya ang pag-asa na lang talaga nila ay makahabol sa midnight court at mapayagan sila mga pagpiyansa. Bok. Okay, mabagal pa naman mag-type ang mga pulis. So sige, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon. Sabi lahat. Kaugnay po ng balita sa mga Maleta Boys, posibleng pakanaraw ni dating Speaker Martin Romualdez ang pagbaliktad ng 4 sa kanila. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang ombudsman na hindi raw nito maapektuhan ng isasampa nilang kaso laban kay Romualdez. Git ni Remulla, posibleng si Romualdez lang ang makikinabang sa pag-recant ng 4 na Maleta Boys. Sa ngayon, 3 lamang sa kanila ang nakuhanan ng bagong affidavit.
Matatandang diniin noon ng Maleta Boy, sina Romualdez at dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Sila raw ang nagatid ng mali-maletang pera noon sa bahay ni Romualdez. 8 sa kanila ang kinuha ng affidavit ng Ombudsman para sa case build-up laban kay Romualdez. Ito po ang pahayag ni Remulla. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Iginiit naman ni Attorney Baligod na posibleng natatakot na sa kanilang buhay ang 4 na Maleta Boys kaya raw sila bumaliktad. Matagal na rin daw inalok ng suhol ang ilan sa grupo para bumaliktad. Pakinggan naman natin ang sinabi ni Attorney Baligod. Yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit daw na ginawa namin. Eh hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sa amin. Attorney, marami pa raw sa mga 40 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recap din. Tingnan natin. Hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe. Tinanggi naman ni Ombudsman Remulla ang alegasyon na may nananakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Inulok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak ni Remulla na hindi makakaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso kay Romualdez. Meron rin naman kami recording Okay. ng lahat na nangyari. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just Play last. dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Sa kanya naman pahayag itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang may pakana ng pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ng mga alegasyon sa kanya. Ayon naman sa NBI, hindi nila ikinagulat ang pag-recant ng 4 sa Maleta Boys. Tama raw ang nauna nilang findings na unreliable witnesses ang mga bagmen. Pero iniimbestigahan pa raw ng NBI kung totoong galing nga ang 4 na nag-recant sa 18 umano'y bagman. Ito ang pahayag dyan ni NBI Director Melvin Matibag. Nakatakip yung mukha hindi natin nakita. So sila ba talaga yan? Hindi na ako nagulat. We cannot comment on the credibility, on the value of their testimony until na kami mismo nag-imbestiga. Ito na yung sinasabi nating na hindi mo matatag ang katotohanan at this is a validation of what the NBI is, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI dun sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. Balikan ko lang sa book yung issue ng perjury kanina. Ang perjury kasi sa violation of Article 183 of the Revised Penal Code. Yung perjury basically, para sa mga hindi nakakaalam pa, yung pagsisinungaling or giving false statements under oath. Usually in a document or under oath before a person of authority. So ang alegasyon sa kanila ay sila gumawa ng affidavit at yun nga. Hindi raw totoo yung kanilang sinabi. Yun ang alegasyon. Ang punishment dyan typically would run from 4 months imprisonment up to 2 years and 4 months of imprisonment. Naalala ko lang kasi balik lang tayo sa Senate investigation. No? Kasi ilang beses na nawagan yung ilang mga senador nung time na si Senator Ping Lacson, ang Blue Ribbon Committee Chair, hanggang sa naging Senator Erwin Tulfo, na paupuin nga itong mga tawag pa sa kanila ay 18 Marines nga, di ba? Pero well, dating sundalo. Oo, alanganin nga yung itong dalawang naging chairman ng Blue Ribbon kasi nga alanganin sila dun sa affidavit. Parang ang feeling nila ay
hindi nga raw masyadong reliable. Bagamat may pagkakataon, kung naalala mo, Bok, nung nagkakagulo kung sino ba talagang chairman, si Senator Pia Cayetano pa ba, si Senator Erwin Tulfo pa ba. Nung time na nag-hearing si Senator Erwin Tulfo, dumating itong 18 bagmen na ito, pero hindi rin Dumiretso. sila pumunta sa hearing, correct? Pumunta sila sa opisina ni Senator Robin Padilla. So, I'm just trying to recall also kung ano ba ang standing ng mga ito pagdating naman dun sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na, by the way, ay may posibilidad, Bok, no? Bagamat hindi pa naman final, na mukhang itong flood control scandal baka i-turn over na nila sa ombudsman, kasi ang sinasabi nga ni Senator Erwin Tulfo, the latest na interview natin sa kanila is, bakit ka paliliko sa Blue Ribbon, tas kung yung rekomendasyon ng Blue Ribbon, ipapasa mo rin sa ombudsman, di idiretso mo na sa ombudsman. Anyway, yung mga meron naman na sila, na ipasa na rin nila sa ombudsman kung ano man yung reports and evidence na meron sila. Because the Blue Ribbon does not naman file cases eh. No, It just recommend lang. recommends. Recommend lang. Basically, it investigates and then recommends to the appropriate agencies. Bago natin tapusin, ang parang tanging bentahe lang ng mga Blue Ribbon Committee hearings ay napapanood ng publiko. At least nai-inform yung publiko kung ano yung mga nangyayari doon sa particular na issue. Pero, ombudsman pa rin talaga ang may kapangyarihan nung But let me add to that, the Blue Ribbon Committee, like any other legislative committee, has the power to cite you in contempt for failure to attend the hearing. Correct. Or a subpoena or bring documents Correct. na wala ang mga pulis at wala ang NBI. At kung sa ombudsman naman gagawin diretso yung hearings, yun nga, closed door, hindi naman mapapanood, hindi malalaman ng tao. At wala ring power ng ombudsman to force you to give your side. Yun. Only the court can do that. Only the court or a congressional or Senate committee. Okay. Kumpirmadong umalis ng bansa ang maginang sina Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Lebiste. Ilang araw yan matapos i-anunsyo ng Ombudsman ang reklamong plunder at graft laban sa kanila. Naniniwala naman si Ombudsman Boyeng Rimulya na babalik ang mag-ina kung ayaw daw nilang umuwing nakaposas. NBI ang nagsabi na lumabas ng bansa ang mag-ina, bagay na kinumpirma rin ng Bureau of Immigration. August 2 nang bumiyahe pa Hong Kong si Lebiste, habang patungong France naman si Legarda. Ilang araw yan matapos sabi ng Ombudsman na posibleng makasuhan ng plunder at graft ang mag-ina kaugnay po ng bilyon-bilyong pisong solar projects. Una na yung tinanggi ni Legarda at ni Lebiste. Ang Ombudsman naman, tuloy-tuloy daw ang investigasyon sa mag-inang Legarda at Lebiste kaugnay ng solar projects. Naniniwala si Ombudsman Boyeng Rimulya na babalik ng bansa ang mag-ina. Pakinggan natin ang sinabi ni Ombudsman Rimulya. I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Bukod sa solar projects, inimbestigahan din ng NBI si Lebiste kaugnay sa umunoy tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Dawit din dyan si dating Negros Oriental Congressman Jing Paras. Naniniwala ang NBI na malakas ang ebidensya laban kina Lebiste. Yun nga lamang, no-show sa sapina ng NBI sina Lebiste at Paras kahapon. Sa Martes ang bagong schedule nilang humarap sa NBI. Na itong pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Kasi lakas ni Superman yung ebidensya. Number one, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Lebiste, are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? Sa pahayag ni Senator Legarda, kinumpirma niyang naghain siya ng medical leave sa Senado simula noong August 3 to 5. Umaapila ang senadora sa publiko na huwag bigyan ng mali siya ang kanyang biyahe abroad at iugnay sa mga walang basehang alegasyon na sumisira raw sa kanyang binuong reputasyon sa public service. But just to be clear, for either of the two, si Congressman Lebiste or si Senator Loren Legarda, wala silang full departure order. So they're actually free to come and go. Hindi rin nila kailangan magpaalam sa Senate leadership kasi personal travel ito. Hindi siya yung parang a-attend ka ng official business. So they can really, I'm speaking about Senator Loren Legarda. Kasi tinanong namin Senate President Win Gatchalian about it. She can freely go. At saka yun nga, sabi mo nga, wala namang nagpipigil sa kanila. Wala namang ganun sa... Of course, the question on everybody's mind is, are they going to come back to face whatever will be the result ng
ombudsman investigation. Well, safe to expect na dapat sa Lunes sa impeachment trial, makita na natin si Senator Loren Legarda kasi ang final lang niya ay August 3 to 5 unless nag-refile siya or magre-refile siya ng weekend na i-extend yon. So magkakaalaman tayo by next week. Ay, August 3 to 5 lang final niya? Yeah. Atong tama ba? araw? Yes. All the way to France? 3 to 5. Yeah. Senate covering August 3 to 5, 2026 in accordance with Senate rules. Okay. Sabi niya. That's unusually short for a trip to Europe. So, For yun nga, medical hindi reason. natin binalis yung posibilidad baka pa-extend. Kasi nga kung Europe siya. We'll see. Mga kapatid, magdala ng payong kung may lakad ngayong weekend. Magpapatuloy po kasi ang maulang panahon sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, epekto po yan ng habagat na pinalakas ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng bansa. Base sa satellite image sa pool ng mga kapuluan o kaulapan ng habagat, ang Luzon at ang Visayas. Sa forecast ng Metro Weather, malakas at magdamag ang ulan sa weekend sa kanlurang panig ng Luzon. Kabilang po ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon at Mindoro provinces. Damay rin sa malakas na ulan ng habagat ang Antique. Posible ring umulan sa hapon sa Negros Island, Cebu Province at Eastern Visayas. Mas maliwalas naman ang weekend sa Mindanao pero posible pa rin ang thunderstorm sa hapon. Maulan naman ngayong gabi dahil sa habagat dito sa Metro Manila at naka-yellow alert. Ibig sabihin, posible ang pagbaha sa mabababang lugar. Ganyan din ang panahon sa weekend kaya mga kapatid, ingat po. Showbiz tonight na tayo. Chris Aquino is really back in showbiz. I wanted to feel like there's something chilly. Parang giniginaw talaga sila. Wow! Dapat, diba? Yes! Ang ganda. Ang pasabog na pagbabalik ng Queen of All Media ay ang Netflix chika, as in Chief Head of Insight and Content Analysis, channeling her own style with some bonggang upgrades sa local shows. Tatagal na 3 linggo ang kanyang Netflix stint. But who knows, baka ito na ang simula ng full blast niyang pagbabalik sa showbiz. Ako, i-full blast ko na ang chika this Friday, kaya tutok lang kayo, mga kapatid. Susunod, Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera nahaharap sa kasong graft sa Sandigan Bayan kabilang ang ilang flood control projects. At dating Ateneo coach Tab Baldwin, bawal na sa UAAP matapos ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adini. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsampang ombudsman ng kasong siyam na counts ng graft laban kay Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera sa ombudsman. Isa si Rivera sa mga inakusang kontraktor o mga kongresista na kontraktor din. Inakusahan si Rivera ng conflict of interest sa pagkakakuha ng mga kontrata sa flood control projects. Ang mga kaso ay naraffle sa iba't ibang sala ng Sandigan Bayan. Si Rivera na ang ika-6 na mambabatas na tuloy na kasuhan ng anti-graft court kugnay po ng flood control scandal. Unang nasampahan sina Senator Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Congressman Zaldico, Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang at dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. Pinatawa ng UAAP ng perpetual o permanenteng ban si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Nagugat yan sa pagkamatay ng student athlete sa sina Rene Baterbonia at Divine Adini. Bawal na si Baldwin sa anumang UAAP competition bilang isang coach o sa kahit na anong official capacity. Bawal na rin siyang tumapak sa kahit saang UAAP competition venue. Hindi na yan pwedeng apila ni Baldwin. Pinatawa naman ang suspensyon ng team manager na si Epo Kimpo, coaching staff at physical therapist ng Ateneo Men's Basketball Team.
Di gaya kay Baldwin, pwede namang umapila ang mga sinuspindi. Papayagan naman ng UAAP ang Ateneo Blue Eagles na makapaglarong muli sa Season 89. Kasunod daw ito ng hiling ng Ateneo Student Athletes bilang pagbibigay pugay sa yumaon nilang teammates. Pero kailangan daw muna ng Ateneo na magkaroon ng reassessment sa organizational structure at management ng kanilang team. Tinanggap naman ng Ateneo de Manila University ang desisyon ng UAAP Board na payagang maglaro ang kanilang men's basketball team. Inaalala raw nila sa panibagong kabanata na ito sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sunod, K-pop boy band na Stray Kids may bago ng music video at extended play. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Happy ang Friday ng fans na Stay. Sakto kasi na ngayon ang comeback ng K-pop group na Stray Kids. Everything I do, multiply by two. I got this and that, this and that. We could take a cool bar truck, boom, boom. I got this and that, this and that. Cappuccino and Americano. I'll take this and that, this and that. Yan ang music video nilang This and That. Hip-hop ang atake ng kanta na about sa ambition and creative freedom. Title track ito ng kanilang 10th mini album with the same title. Samantala, inanunsyo ng JYP Entertainment na hindi muna makakasama sa promotion ng comeback nila ang miyembrong si Sungmin dahil yan sa kanyang health concern and rehabilitation treatment. At yan ang latest and hottest ngayong Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend, mga kapatid! At sa ating pabaong pampagood night, teka, ano nga ba ang pabaon natin for today? Kailangan nandito si Johnny para buo ang barkadahan. Dala ang pabaon namin for you. Nakakatakot tumakbo eh. O, basahin mo ang aming napakagandang mensahe for you. Hindi ka namin, ano yan? Patay. Mamimiss. You will miss us book. For sure, alam na ng marami sa ating mga kapatid na si Bok ay gigising. Parang malalaglag yung cake. Parang ganun. Ay gigising na po ng maaga simula po sa Lunes. So ikaw na magsabi. Promote ka na rin, sir. Baka walang manood pala pag nag-promote ka. Nag-promote ka na rin. So, ibig niyo sabihin, yung pabaong pampagood night natin, Ay, hindi na yung makikita pag-alis ngayon, mo. no? Oo, yung pag-alis mo. Goodbye. Hindi ka namin mamimiss kasi mamimiss na miss ka namin, Bo. Yan. Salamat. Ako talaga gusto ko tong i-take para sabihin na bakit may naglalato-lato doon? Ayan, yung mga unforgettable natin pinagagawa dito. Huwag mong kakalimutan yung naglato-lato tayo. Yung hirap na hirap ka sa lato-lato mo. Pati sweldo natin, baka magbayad pa ako sa kumpanya. Oh, yan. At alam mo yung talagang tanda ko nung may pandemic pa, tapos Valentine's. Oo, na hindi mo halos na matapos yung sentence mo dahil sa mga Pilipino. Ano yung sinabi mo? At tandaan, kung di pa legal, bawal ang close contact. Yun. Tuwan-tuwa ka dun eh. Tuwan-tuwa ka dun. Actually. Ako naman. Hindi, salamat Sir Ed kasi alam nyo, ako muna. Pinitawan mo. Baba ko daw eh. Oo. Kasi sir, alam nyo ngayon na po tayo nagkaroon ng malaking cake. So sayang naman. Thank you Sir Ed. Naging mentor namin yan dito at mentor naman palagi. Yes. At Naging salamat. mental, no? Salamat kasi hindi yan madamot sa kanyang mga kaalaman. At thank you. Biro mo, 5 taon niyo ako inapi-api. Grabe naman yun. Pero yung pangapi naman namin sa'yo, sir, masaya naman. Miss kita. Masaya kayo, inapin niyo ako. Oo. Lalo Miss kita. pag nagkakampiyan kayong dalawa. Of course.
Hindi namin sure kung magagawa pa namin yan dun sa papalit sa'yo. Na alam na rin naman natin kung sino si Lord. Parang Pero, tayo itaterror ni oo Lord. parang no? ibang kalaban yun Pero, yan nga. Sir Ed, paano? May miss mo kami? Hindi. Anong pangalan niyo? Tama talaga ng ugali Hindi. nito. Alam mo, it's always hard to say goodbye. So I won't. Because I know that eventually we will say hello again. Naiyak ako. Hindi ko makakalimutan si Sir Ed kasi yung unang beses ko naging anchor, siya agad yung partner ko. So isang malaking karangalan na ma-partner kay Sir Ed. Totoo. Lakas ng tawa nila, oh. Dinig yung tawa nila. Ako yung una, takot ako kay Sir Ed, pero yung pala Overtime. funny pala si Sir Ed, no? Ha? Ako nung una, akala ko takot ako sa'yo. Yung katagalan, ang funny mo pala. Kasi yung joke mo, hindi. corny. Yung pala yun. Yung pala si Sir Ed. Uy, kumakahampas ka eh. Pero yun. Like ko pa to eh. Wala na masabi, iyak na lang ako. Sige, goodbye tayo. Okay. Okay, yan po ang 5 taong paghimay sa Malagang Headlines. Ay, grabe. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Tama na yan. Si Ed kasi! Hindi ko pwedeng hanggang sa Lunes po eh. Ikaw lang sabi niyan. Hanggang sa Lunes po, kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Kasama po si Lloyd Rivera. Ako po si Mayan Rosbaños para sa iyo. Ako na po si Ed Lingao. Wala pa rin tayong iwanan. Pero ibang frontline na.